Pag-uusapan natin ang isang kwento na marahil ay hindi nyo pa naririnig. Ito ang kwento ng isang nakalimutang bayani mula sa ating kasaysayan, si Raja Kailiraw, isang sinaunang diplomatiko ng ating mga karagatan. Pero bago yan, may tanong muna ako sa inyo. Kailan nga ba talaga nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas? Alam ko may sagot na kayo dyan, pero pag-isipan nyo munang mabuti ha, dahil baka ang alam nating sagot ay parte lang pala ng isang mas malaking kwento. Okay, tingnan natin to. Sa isang banda, yung laging bukang bibig sa atin sa school, di ba? Nagsimula daw ang kasaysayan natin sa pagdating ni Magellan noong 1521. Pero alam nyo, yung totoong kwento, base sa mga ebidensya, iba. Daan-daang taon, bago pa man may dumating na tagalabas, mayroon na tayong napakasopistikadong lipunan dito. At dito na nga papasok yung unang bahagi ng kwento natin, isang kasaysayang madalas mali ang pagkakaintindi at pag-alala natin. Kasi ang karaniwang naratibo, yung alamat kumbaga, ay bago dumating ang mga Kastila, para bang tayo ay mga hiwa-hiwalay na tribo lang. Walang sistema, walang ugnayan sa labas, na tila ba naghihintay lang tayo na may makadiskubre sa atin. Pero yung katotohanan, nako, malayong malayo. Ang totoo niyan, ang sinaunang Pilipinas ay isa ng napakaabalang sentro ng pandaigdigang kalakalan at diplomasya. Isang lugar na konektado sa buong Asya. At para patunayan yan, may isang tao tayong kailangang kilalanin. Siya ang buhay na ehemplo nito. Walang iba kundi si Raja Kaliraw. So, sino ba si Raja Kaliraw? Well, siya ay isang makapangyarihang pinuno mula sa Luzon. Pero hindi lang siya basta datu o leader. Isa siyang visyonaryo, isang taong may malawak na pangunawa sa mundo sa labas ng kapuluan. At para mas maintindihan natin ang kanyang mundo, kailangan nating malaman ang konsepto ng balangay. Kasi ang balangay, hindi lang yan yung sinaunang bangka na alam natin. Ito rin mismo yung tawag sa kaharian o komunidad niya. Isang lipunang nabubuhay at umiikot sa karagatan. At ang kahariang ito, grabe, nakikipagkalakalan sa buong mundo. Isipin nyo, nagpapadala tayo ng ginto, beeswax at mga perlas. At anong kapalit? Nakakuha tayo ng mga eleganteng porselana mula sa China at magagandang sutla mula sa India. Patunay yan ng isang buhay na ekonomiya. At dito natin makikita yung tunay na talino at tapang ni Kaliraw sa kanyang makasaysayang misyon sa isa sa pinakamakapangyarihang imperyo ng panahong iyon, ang dinastyang Ming ng China. At ito yung pinakamahalagang detalye. Hindi siya pumunta doon bilang ordinaryong merchant lang. Hindi. Dumating siya doon bilang isang embahador, isang opisyal na kinatawan ng kanyang malayang kaharian. So ano bang ginawa niya? Paano niya to hinarap? Unang-una, yung paglalakbay mismo. Isipin nyo, pagtawid sa dagat, papunta sa dinastyang Ming, hindi biro yun. Pagdating doon, humarap siya sa korte ng emperador. Dala yung mga regalo natin, ginto at iba pang produkto. At ang goal, hindi lang basta makipag-trade. Ang layunin niya ay siguruhin ang malayang kalakalan at proteksyon. At syempre yung pinaka-importante, yung negosyasyon para maprotektahan yung sarili nating soberanya. Ganyan kabigatin yung misyon niya. Paki-imagine na lang yung eksena. Nandun ka sa harap ng isa sa pinakamalakas na imperyo sa buong mundo. Pero yung ninuno natin, hindi siya yumukod sa takot. Tumayo siya ng may dignidad, dala ang pangalan ng kanyang bayan. Kaya ano nga yun ang aral nito para sa atin? Dito na tayo sa huling bahagi. Ang paggunawa sa tunay na pamana nating mga Pilipino. Alam nyo, ang kwento ni Raja Kaliraw, winawasak niya yung mito na tayo ay nadiskubre lang. Pinapakita nito na matagal na tayong may sariling landas, may sariling pagkakakilanlan bago pa man may dumating na kung sino man. Ito na siguro yung pinaka-importanting takeaway. Yung alamat, sabi tinuruan daw tayo ng alpabeto. Pero ang totoo, may sarili na tayong mga paraan ng pagsulat. Sabi, binigyan tayo ng batas. Pero ang totoo, marunong na tayong gumawa ng mga kasunduan sa ibang bansa. Hindi tayo sinibilisado. Ang totoo, matagal na tayong mga global citizens. Si Raja Kaliraw, siya ay isang matibay na simbolo ng ating talino at ng diplomasya. Na ang pagka-Pilipino, hindi lang yan nasusukat sa tapang sa pakikipaglaban, nasusukat din yan sa talino sa pakikipag-usap at pakikitungo sa ibang lahi. Kaya, iiwan ko kayo sa isang tanong. Bukod kay Raja Kaliraw, sino-sino pa kayang mga bayani,
mga lider at mga kwento mula sa ating malayong nakaraan ang tila nabura na at nakalimutan ng kasaysayan? Sana ito ang maging simula ng mas marami pa nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.